Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Lungsod ng San Pablo, ginawaran ng sertipiko ng pagkilala ng DepEd Calabarzon. City Administrator Larry S. Amante, agaran ang serbisyo sa unang araw ng Marso. Mayora Jem Castillo nakiisa sa pagdiriwang ng Women's Month. Presea Olympics 2024 Champions South Lakes Integrated School nag-courtesy call kina Mayor Vic Amante at City Admin Larry Amante. First Lady ng Maayhay Laguna, bumisita kina Mayor Vicente Amante at Mayora Jem Castillo. Local school board officials nakipagpulong kay Mayor Vicente V. Amante. 83rd regular session ng Sangguniang Panglungsod isinagawa noong February 26. Mag-aaral ng San Pablo Central School Top 3 sa Matinig 2024. San Pablo City Learning Resource Hub itatayo sa City Library. CDA Central at Extension Office Region 4A officials nag-courtesy call kay Mayor Vicente V. Amante. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pableños. Para sa mga balita, lungsod ng San Pablo, ginawaran ng sertipiko ng pagkilala ng DepEd Calabarzon. Para sa mga detalye, narito si Alejandro Sasan. Tinanggap ni Vice Mayor Justin G. Colago bilang kinatawan ni Mayor Vicente B. Amante ang Certificate of Recognition bilang pagkilala sa lungsod ng San Pablo sa pag-host ng RSPC TV Broadcasting English. Iginawad ang pagkilala sa ginanap na Regional Schools Press Conference Calabarzon, Gabi ng Pagpapahalaga, noong Pebrero 29, 2024, na ginanap sa Pasco Premier Hotel, Santa Rosa City. Kasama ni Vice Mayor Colago na tumanggap ng pagkilala si Dr. Girly M. Ilagan, OIC Schools Division Superintendent, DepEd Division of San Pablo City. CIO Alejandro Sasan, Balitang San Pablo. City Administrator Larry S. Amante, agaran ang serbisyo sa unang araw ng Marso. Para sa mga detalye, narito si Chloe Fule. Patuloy ang pagseserbisyo ni City Administrator Larry S. Amante sa unang araw ng Marso. Bumisita sa kanyang tanggapan sa Convention Center ang mga tagalungsod na manininda na lalahok sa Anilag Festival 2024. Ilan sa mga Anilag vendors ay mga gumagawa ng handicrafts at haplos Vicks inhalers. Nagawa mula sa niyog at mga pagkain tulad ng hipon, atsara, makapuno, ube at iba pang produkto ng lungsod ng San Pablo. Masaya namang ibinahagi ng mga mag-aaral ng Laguna College ang kanilang nakamit na mga parangal sa naganap na 20th National Science and Math Quest noong February 22 to 25, 2024 sa Baguio City. Kasama ring bumisita kay City Administrator ang mga coaches na sina Glenda Tabo, Romeo Aquivido, Aileen Marco, Josie Coronado, Dorina Bacunawa, at Isabel Manluz. Chloe Fule, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Mayora Jem Castillo nakisa sa pagdiriwang ng Women's Month. Para sa mga detalye, narito si Dave Ramoso. Personal na dumalo si Mayora Jem Castillo sa isang simpleng programa noong March 4 ng umaga sa Doña Leonela Urban Park para sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso. Ang Women's Month celebration ay nakatuon sa temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas,
kakayahan ng kababaihan patutunayan. Ang programa na pinangunahan ng iba't ibang grupo ng kababaihan sa lungsod ng San Pablo ay pinamunuan rin ni na Councilors Angelita Yang, Carmela Acevedo at Zaira Medina. Kasama rin ni Mayora Jem ang ilang miyembro ng Soroptomis San Pablo City, South James International. CIO Dave Ramoso, Balitang San Pablo. Presea Olympics 2024 champions, South Lake Integrated School nag-courtesy call kila Mayor Vic Amante at City Administrator Larry Amante. Para sa mga detalye, narito si Julia Peñas. Noong March 4 ay nag-courtesy call ang mga atleta ng South Lakes Integrated School na itinanghal na champion sa Presea Olympics 2024. Personal din silang humingi ng suporta para sa gaganaping paligsahan ng Lapisada o Laguna Province Private School and Administrator Association sa darating na March 11 to 14, 2024. Agara namang nag-abot ng tulong ang mga butihing punong lungsod at administrador para sa mga atleta ng nasabing paaralan. Julia Peñas, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. First Lady ng Mayhay Laguna, bumisita kina Mayor Vicente B. Amante at Mayora Jem Castillo. Para sa mga detalye, narito si Wilbert Oshana. Bumisita noong March 4 si Mayora Nanette Ginto Amorado, First Lady ng Mayhay Laguna, kina Mayor Vicente B. Amante at Mayora Jem Castillo. Personal na nagpaabot si Mayora Nanette Amorado ng suporta at pakikipag-ugnayan kina Mayor Amante at Mayora Castillo para sa mga posibleng programa at proyekto na maaaring mapagtulungan ng bayan ng Mayhay at lungsod ng San Pablo para sa pakinabangan ng mga mamamayan ng dalawang bayan. CIO Wilbert Oshana, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. Local school board officials nakipagpulong kay Mayor Vicente B. Amante. Para sa mga detalye, narito si Anicel Valencia. Nakipagpulong ang mga local school board officials kay Mayor Vicente B. Amante noong March 4 upang pag-usapan ng special education, fund utilization, supplemental budget, pagtatayo ng purifikasyon, Derequito, Belen Elementary School at ibang programang pang-edukasyon. Isinangguni rin kay Mayor Amante ang isasagawang graduation sa darating na May 2024 at ang availability ng San Pablo City Multipurpose Convention Center para sa nasabing programa. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina Councilor Angelita Iyang, City Treasurer Arjan B. Babani, OIC Division Superintendent Girly M. Ilagan, Assistant Schools Division Superintendent Nicolas M. Burgos, LSB Secretary Ana Liza Banayo at iba pang miyembro ng LSB. Anicel Valencia, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. 83rd regular session ng Sangguniang Panglungsod isinagawa ng February 26. Para sa mga detalye, narito si Aya Lupango. Isa ang resolution ng MOA ng Pamahalaang Lungsod sa DSWD para sa pagpapatupad ng social pension for indigent senior citizen ang pinagtibay sa 83rd regular session ng Sangguniang Panlunsod noong February 26 via Zoom. Ilan pang pinagtibay ay ang approval ng contract of lease ng PCCI para sa kanilang tanggapan sa may Doña Leonila Urban Park, MOA sa DOH para sa grant ng health emergency allowance sa mga eligible healthcare workers at non-healthcare workers, MOU ng SPCGH at ng Advanced Craniofacial Project Philippines para sa pagsasagawa ng cleft surgical mission sa April 22 to 25, 2024. At barangay budgets ng San Gregorio, 1A, 7D, Santa Isabel, 3D,
4A at San Francisco. Aya Lupango, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Mag-aaral ng San Pablo Central School Top 3 sa Mathinic 2024. Para sa mga detalye, narito si Lloyd Arias. Nag-courtesy call kay City Administrator Larry S. Amante noong February 29 ang mga mag-aaral ng San Pablo Central School sa tagisan ng Mathinic 2024 na ginanap sa Philippine Science High School Main Campus. Itinanghal na top 3 sina Micaela Briana Alega, Ryu Shiltel Bertoso at Alejandro Russell Pabilona. Kasabay nito ay patuloy pa rin ang pagbisita ng iba't ibang mga grupo at individual sa tanggapan ni City Administrator para sa direktang pakipag-ugnayan sa Administrasyong Amante at pamahalaang lokal. Lalo't higit ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng serbisyo at tulong sa mga nangangailangang mamamayan ng lungsod. Si Lloyd Arias, Balitang San Pablo. San Pablo City Learning Resource Hub itatayo sa City Library. Para sa mga detalye, narito si Aldrin Tagayon. Sa pakikipag-ugnayan ni Mayor Vicente B. Amante at mga kawani ng Business Permit and Licensing Office at City Library, sa Department of Information and Communications Technology ay nabigyan ng lungsod ng 9 laptop units at isang printer para sa itatayong San Pablo City Learning Resource Hub na matatagpuan sa loob ng City Library. Ito ay sumasidhing layunin ng butihing punong lungsod na mai-transform ang lungsod ng San Pablo bilang isa sa mga digital city at learning resource hub sa buong bansa. Dumalo sa ginanap na turnover ng mga nasabing kagamitan sa Batangas City noong February 29, sina City Librarian Rona Rimojo, Dr. John Matthew Aquino, Technical Consultant for E-Governance, Licensing Officer 4 Oria Banyagale, Licensing Officer 3 Andre Belen, BPLO Staff Cherry Ann Flores, at ilang opisyal at kawani ng DIC. Aldrin Tagayon, SBC Mascom Society, Balitang San Pablo. CDA Central at Extension Office Region 4A officials nag-courtesy call kay Mayor Vicente B. Amante. Para sa mga detalye, narito si Alejandro Sasan. Upang lalo pang mapaunlad at maisulong ang kooperatiba ng lungsod ng San Pablo, ay nag-courtesy call ang mga opisyalis ng Cooperative Development Authority Central Office at Extension Office Region 4A kay Mayor Vicente B. Amante noong February 28. Bumisita sa punong lungsod sina Director Santiago Lim, Assistant Secretary Regional Director Salvador Valeroso, Acting Assistant Regional Director Bernadette Humilla, Attorney August Owen Magdato, Legal Officer at Cooperative Development Specialist 2, Noana Faith Gitgano, kasama rin sina City Cooperative Officer Concepcion M. Biglete at Supervising Cooperatives Development Specialist Joy U. Belen sa pagbisita sa punong lungsod. CIO Alejandro Sasan, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. Para sa karagdagang impormasyon ay follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. I-follow din kami sa @Mascom Society SPC o mag-subscribe sa aming YouTube channel at Mascom Society SPC. Ito pa rin ang tagubilin ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Culago at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Gayon din ang ating punong administrador, Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pableño ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Sa ngalan ni Gali Galicia, ang ating City Information Officer, ito po si El Galomo. At ako naman si Chris Davidson Luwalhati ng SPC Mascom Society. Magandang araw, ito ang Balitang San Pablo.